Isang bahid. Ah, technical difficulty. Last Sunday, nagkaroon din ng ano ito, ah, nagkaroon din ng ibon. Sige. Hmm. Three. Three. Ah, yung nagpalit na ako. Ano ba yung sa taas na next number three? Tatlo pa lang. Ibig sabihin. Para makita din no. Ah,
Okay, balik po tayo mga kapatid. Pasensya na po sa technical difficulties. Nag-consume din tayo ng mga ilang minuto po doon. Anyway, tayo po ay diretso na po sa ating lesson sa umagang ito. At ang akin pong inihanda ay may kinalaman po, nabanggit ito kanina ni Brother Sanbar sa lesson niya. May kinalaman po doon sa mga events nung last week. Kasi po, may mga kasama kami sa office na nagkaroon ng mga until sa kanilang yung tinatawag na Ash Wednesday. So, hindi naman po natin tinuturo mga kapatid. Hindi po ito yung aking gustong ibahagi na lesson sa mga but just a quick introduction. Yung Ash Wednesday po, natanong ko nga kay Sister Maribel, ano ba itong, bakit naglalagay sila ng mga ganito? And this is also not to ridicule, no? Yung mga kaibigan nating mga Katoliko. Natanong ko lang na, bakit, ano itong paniniwala na ito? Kasi ako bilang, hindi naman ako galing sa isang pamilya na Catholic. Kasi true and true, Church of Christ po ako. Lolo-lola, both sides, Church of Christ. So I'm very fortunate or blessed to have been born in that family. Hindi ko alam yung ibang mga kaugalian, kapaniwalaan Katolik. So, etong Ash Wednesday pala, ni-research ko. Yan po yung first day ng Lenten season. So, magbibilang ka ng mga more or less 40 days at darating ka daw sa tinatawag na Holy Week, no? Yung Easter Sunday. At etong Ash Wednesday, ito po yung start or umpisa nung kanila pong pag-aayuno, yung fasting. Yun pala yung umpisa. Kaya pala yung mga kasama namin, simula nung Miyerkules, hindi kumakain ng karne. Na sila, all vegetables and fish. Pero kung titingnan po ninyo ang pag-aaral ng Biblia, ang katuruan ng Biblia, ang fasting po talagang abstinence from all types of food. So atin ayan po yung aking ibabahagi sa ating pag-aaral sa umaga nito. Ang title po ay True Fasting. Ano nga ba yung totoong pag-aayuno? And we will base our lesson on the book of Isaiah in chapter 50. I cannot remember ever since na nagtuturo po ako, nagtupreach. Wala akong natandaan na nakapagturo ako tungkol sa topic na ito. So, I think this will be my first time to teach on this subject. And ito po ay hindi comprehensive na pagtanaw. But ang titingnan lang po natin sa umagang ito is yung sinasabi ni Propeta Isaias sa chapter 58 ng aklat na yan, kung ano yung fasting na totoo. Kung titingnan po ninyo yung iba't ibang translation ng Bible, meron pong heading yan mga kapatid. In every chapter, meron pong heading. Yung sa NIV po, ang heading po niya is, nitong chapter 58, is True Fasting. Sa New King James Version, ang heading po is Fasting that Pleases God. Sa English Standard Version, True and False Fasting. And then sa RSV, Revised Standard Version, ito po ay false and true version.
Kasi ang fasting po, worshipfully, it is a form of worship. So, tingnan po natin mga kapatid. But first, just a quick foundation question. Ito po bang pag-ayuno or fasting, ipinag-utos po ba ito ng Diyos? In the Old Testament at least. Kasi sa New Testament po, hindi naman po yan nire-require. But in the Old Testament, ang tanong po natin, is it commanded by God? Kasi po, if you will study the history, ang mga Hudyo, maraming fasting na ginagawa. But, isa lamang po ang fasting, pag-aayuno, na ni-require o ipinag-utos sa kanila. At ito po ay mababasa po natin doon po sa aklat ng Leviticus, chapter 23, verse 26 to 27, na ang sinasabi po diyan, and the Lord spoke to Moses saying, ito po yung takdang panahon, the 10th day of the 7th month, which is called the Day of Atonement, it shall be a holy convocation for you. You shall afflict your souls. Baka sabihin po ninyo, wala naman dyan sinasabi kapatid na pag-aayuno. Wala naman, hindi naman fasting ang sinabi dyan. No? Pero kung babasahin po natin, at maya-maya po, punta po tayo sa Isaiah chapter 58, makikita po natin na pareho lang po yun. Ang pag-aayuno ay pagdadalamhati ng iyong kaluluwa. So sa Psalms po, chapter 69, verse 10, sabi po doon sa English, when I wept and chastened my soul or afflicted my soul with fasting. Sa Tagalog po, pag umiiyak ako at pinarurusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa. Why? Bakit po parang pinarurusahan yung kaluluwa? Siyempre, hindi ka kumakain. Struggle po yun, mga kapatid. Lalo na kung nasanay ka sa 3 meals a day. Tapos meron pang in-between. Merienda sa umaga, sa hapon. Midnight snack. But there are people also who are very masyado nang naka-adjust yung kanilang katawan sa pagpapasting. Okay, meron mga nag-intermittent fasting. Sister Tess, expert na yan. Expert na yan pagdating sa fasting. There are scientific evidence or basis doon po sa benefits ng fasting sa katawan ng tao. Kaya, kung kaya po ninyo, why not? Di ba? Just proceed with caution. Kasi baka naman hindi angkop yung pagpapasting. Hindi rin maganda. Baka mapasama pa yung kalusugan. Well, anyway, mga kapatid, let's explore. No? So, ayan po, the nation of Israel was commanded to afflict their souls or to fast on the Day of Atonement. Doon nga po sa ibinahagi sa atin ni Brother Karen ng last Sunday, ang ating Panginoon doon po sa Matthew chapter 4, Luke chapter 4, when he was tempted by the devil in the wilderness, our Lord fasted for 40 days. Kaya pala mag-fasting. Baka sabihin nyo naman po mga kapatid, Diyos yun bakit si Moses? Bakit si Elijah? 40 days din silang nag-fasting, kaya naman. Ibig sabihin, kaya po. Kaya. So,
Let's go straight to Isaiah chapter 58, verse 1 and 2. At naka-flash po dyan yung English. Babasahin ko po sa aking Biblia sa Tagalog. Kasi po mga kapatid, yun nga po, nabanggit ko kanina, last Wednesday, yung mga Catholic, with all fairness to them, maganda naman din po yung papasting. Pero, eto po, may tinuturo ang Biblia kung ano talaga yung fasting. Ano yung pag-aayuno. Hindi ko po sinasabing mali po yung pag-abstain ng pagkain. No? Kasi nga po, nag-intermittent fasting. Paglinggo nga lang po mga kapatid, hindi ako nagbe-breakfast eh. Natatapos tayo dito, sabihin natin alas 12, makakapag-lunch, alauna na. Ang last meal ko, halimbawa, alas 7 nung nakaraang gabi. Di nag-fasting na ako niya ng mga 18 hours. Wala naman, okay naman. Because that is good for the body. No? Pero itong sinasabi ni Propeta Isaias dito, na pagpapasting, ito yung fasting na nakalulugod sa Panginoon. Tingnan po natin. Sabi po niya, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. This is the Lord, this is God speaking through the prophet Isaiah. Ito po, no? Verse 1 and verse 2, ito po ang Diyos nagsasalita kay Propeta Isaias. Ang sabi ng Diyos, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Gayon may hinahanap nila ako araw-araw at kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan na gaya ng bansa na gumawang matuwid at hindi lumimot ng alituntunin ng kanilang Diyos. Hinihinga nila ako ng mga palatuntunan ng katwiran, sila'y nangalulugod na magsilapit sa Diyos. Sabi ng Diyos kay Isaiah, o ipahayag mo sa aking bansa. No? Declare to my people their rebellion and their sins. Araw-araw, no? Day after day, they seek me out. They seem eager to know my ways. Parang ano ang tawag nito, kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan. Parang kung titingnan mo, since nagpapasting itong bansang Israel, dedicated sila sa Panginoon. Oh. They want to know God's ways. They want to be near to God. Oh, they asked me for just decisions and seem eager. Eager po sila for God to come near them. Ang susunod pong talata, ito po. Ang sabi ng mga bansang Israel, ito yung kanilang reklamo. No? Ang sabi po nila sa verse 3, makikita po natin dito, ina-accuse nila ang Panginoon. Na ano? Na hindi nakikita ng Panginoon yung kanilang pag-aayuno. O diba? Parang nagmamayabang sila sa Panginoon. Inaakusuhan nila yung Panginoon. Sabi po sa Tagalog, ano't kami ay nag-aayuno at hindi mo nakikita, Panginoon, nag-aayuno kami. We fast, but you do not see.
Ano't aming pinagdalamhati ang aming kaluluwa, we have afflicted our souls at hindi mo napapansin. Diba? Ang ang ah, ano ng accusation nila laban sa Panginoon? Panginoon, hindi mo naman pinapansin yung aming pag-aayos. Dito po, makikita po natin dito that the goal of fasting is for them to humble themselves before God. Yan po sa talatang yan. If you read Psalms chapter 35 verse 30, ang sabi po doon, yung pag-aayuno, the fasting is humbling yourselves, your soul before God. So yun yung reklamo ng bansang Israel. Kaya ang sabi po, narito sa kaarawan ng inyong pag-aayuno ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan at inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Ang sagot sa kanila ng Panginoon, sabi nila, Panginoon, nag-aayuno kami, pero parang hindi mo naman kami pinapansin. Hindi mo naman nakikita. Ang sagot sa kanila ng Panginoon, nag-aayuno nga kayo. But, you are doing it as you please. You do as you please. Kung ano gusto niyong gawin, ginagawa niyo. Oh? Nag-aayuno nga kayo, pero sabi ng Panginoon, your fasting ends in quarreling and strife. You strike each other with wicked teeth. Outwardly, pinapakita nila, nag-aayuno sila. They abstain from food. Pero yung kanilang kasamaang ginagawa, hindi naman nila hinihinto. Tuloy pa rin sila. Yung kanilang karahasan sa kanilang kapwa. Hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. Sabi po diyan sa verse 4. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on. Why, mga kapatid? Ang fasting kasi po, that was given to the nation of Israel for them to afflict their souls, to humble themselves before God. Siyempre, hindi ka kakain. Mapapalapit ka sa Panginoon. At yung iyong panalangin, ang purpose po ng pagpapasting is iakyat mo yung panalangin sa Panginoon. Nabanggit na ni Brother Samba kanina sa kanyang lesson, yung kay Jonah. No? Na yung bansang Ninive, na napakasama, na gustong lipulin ng Panginoon. They fasted and God heard them. Eh sabi ng Panginoon, paano kung didinggin ang inyong panalangin? Ganyan kayo. Ganyan kayo mag-ayuno. Ganyan kayo mag-fasting. No? Your fasting ends in quarreling. Nag-ayuno nga kayo, pero nag-aaway-aaway pa rin kayo. Nag-aalitan pa rin kayong mga magkakapatid. Kaya sabi ng Panginoon, verse 5, iyan baga ang ayuno na aking pinili. Is that the fast that I have chosen? Sabi ng Panginoon. Yan ba yung pag-aayuno na inutos ko? Sabi ng Panginoon. Nagagawin yung isang araw lamang to humble yourself? Is it only? Ayan po, kinukundina ng Diyos yung kanilang fasting. Ganyan ba? Parang gusto sabihin ng Panginoon,
Ganyan ba ang pag-aayuno na aking iniutos sa inyo? Isang araw lang para pighatiin mo ang iyong kaluluwa, hindi ka. Pero tuloy ka pa rin sa iyong masamang gawain. Is it only for bowing one's head like a reed and for lying in sackcloth and ashes? Kasi po, sa kanilang pag-aayuno, ang gagawin po nila yan, uupo sila doon sa isang, paano po yan inilarawan mga kapatid? Magaspang na kayo. Magaspang na tela at abo. No? Diyan po sila uupo. Yan po yung sacrifice na ginagawa nila sa kanilang pagpapasting on the day of their fasting. Uupo sila sa magaspang na tela. Pagkatapos, hindi sila kakain. Tapos, nakayukot silang ganon na parang isang, sabi dyan, yantok sa Tagalog or reed. Parang yung puno ng talahib. Nga ganon po sila. Ganyan ba, sabi ng Panginoon? Yung tamang pag-aayon. Is that what you call a fast? Which is acceptable to the Lord? Kasi sa kanila, pagka ginawa nila yung ritual, okay na. Pagka ginawa nila yung ritual, nag-ayuno sila, hindi sila kumain, tumupo sila sa magaspang na tela, nakayukot silang gano'n ng ilang oras, okay na. Tapos, gagawin uli nila yung gusto nilang gawin. They do as they please. Kaya tinutulog siya ng Panginoon, kinukundi na. Yan ba? Yan ba ang pag-aayon na gusto ko? Eto ngayon, yung pag-aayon, no? The fasting that God requires. Verse 6, sabi po niya, is not this the kind of fasting I have chosen? Ano po yun? Una, to loose the bands of wickedness. Sabi po sa Tagalog, hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Na ano? Nakalagin ang tali ng kasamaan. Stop mo na yung gawain mong masama. Kumalag ka sa iyong kasamaan. Pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati at iyong alisin ang lahat na atang. Yung ino-oppress mo, no? Palayain mo na. Huwag mo nang gawa huwag mo nang gipitin. Ibig sabihin. Kasi po, baka nung panahon na sinulat ito ni may mga mayayaman na mga Hudyo, ginigipit yung mga mahihirap na mga Hudyo. Ino-oppress. Wala na ang kakayahan. Gigipitin mo pa. Ano nangyari doon sa kapwa mong Hudyo? Kapatid mo. What else? Is it not to share your food with the hungry? Ito po ang tamang pag-aayuno, mga kapatid. Yung i-share mo yung iyong pagkain sa mga nagugutom. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom? At dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Marahil sa panahon po nila, maraming mga Hudyo na dukha na walang tuluyan. Kaya po yan ang utos sa kanila. Swerte po tayo ngayon. Wala po ako nakita kapatid dito na walang matutuluyan. Pero nung panahon po nila, meron po. At ang sabi ng Panginoon, ito ang fasting
na aking nire-require. Pakanin mo yung nagugutom ng kapatid. Patuloyin mo sa iyong tahanan. And when you see the naked, bigyan mo ng damit. Diba? Ang Panginoon, malapit ang loob sa mga less fortunate. Di ba sabi ng Panginoon doon sa Matthew, pagdating sa araw ng pag-uukom, sasabihin, pumasok ka sa kaharian ng aking Ama. Bakit? Nagutom ako, binigyan mo ako ng pagkain. Nauwa ako, binigyan mo ako ng tubig. Nabilanggo ako, dinala mo ako. Wala akong damit, binigyan mo ako ng aking dinamtan mo. Sabi nung mga alagad, Panginoon, kailan ka namin nakita ng gutom? Kailan ka namin nakita wala kang damit? Kailan ka namin nakita? Sabi ng Panginoon, kung ginawa ninyo sa kaliit-liitan itong aking mga ginawa niyo din sa akin. Kaya malapit ang loob ng Panginoon sa mga less fortunate, mga kapatid. No? Sabi po diyan, at pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa. And not to turn away from your own flesh. Yung kapatid mo humingi sa iyo ng tulong. Huwag mong pagkublihan, meron ka namang itutulong. Kahit paano, meron kang maitutulong. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang pag-aayuno na gusto ng Panginoon. Then your light, sabi niya, ito po yung blessing, mga kapatid. This is the blessing if we do the fasting right, the way God requires. Then your light will break forth like the dawn. Magiging yung katwiran, your righteousness, sabi po diyan, verse 8, will go before you. And the glory of the Lord will be your rear. Hindi ka man napuri na iyong kapwa, pero yung pagkilala ng Diyos, nasa iyo. Hindi ka man na-recognize, hindi ka binigyan ng reward or award, okay lang. Ang importante, yung pagkilala ng Diyos. Diba? Not the applause of men, but the approval of God. Yan po ang isang magandang imoto natin, mga kapatid. Not the applause of men, but the approval of God. Sabi po dyan, your healing will quickly appear. Yung kagalingan. Healing. Then, your righteousness. Ito po mga, intangible Yung, hindi mo nakikita. Like yung righteousness. Pero ang Diyos, na nakakakita ng lahat, alam niya. What else? Ito po, maganda. Verse 9. At kung magkagayo'y tatawag ka, at ang Panginoon ay sa. Ito po yung blessing. Your prayers will be answered. You will call on the Lord and He will answer. You will cry for help and He will say, here. Maybe, just maybe, mga kapatid. Minsan yung mga panalangin natin, tingin natin hindi dinidinig ng Panginoon. Baka siyasatin natin ang ating sarili. Baka may pagkukulang tayo. Baka naman hindi natin ginagawa etong tamang pag-aayuno na binabanggit ng Panginoon.
This is a promise to them. And also a promise to us. Hindi lamang naman ito para sa bansang Israel. Applicable din naman ito sa atin sa panahon natin ngayon. Ito po, inulit po niya. Also in verse 11, sabi po dyan, the Lord will guide you always. Yan po yung mga blessing. At papatubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako. He will satisfy your needs. Di ba ang gandang pangako, promise ng Panginoon? Your needs will be satisfied. Sabi doon sa yung palagi nating binabasa. Na yung doon sa 2 Corinthians chapter 9, if you will remember, na yung generous giver lalo pang pagpapalain ng Panginoon para lalo pa siyang makapagbahagi ng kanyang pagpapala. Also, a blessing that the Lord will give is He will strengthen your faith. Itong ating katawang lupa. Palalakasin ng Panginoon. Sabi po dyan, yan po yung pangako, mga kapatid. Palalakasin ang iyong mga buto. At ikaw ay magiging parang halamang nadilig at parang bukal na tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. You will be like a well-watered garden. Like a spring whose waters never fail. Hindi ka mauubusan. Subukan po ninyo na maging generous. Hindi ka mauubusan. Magugulat ka na lang, bakit hindi nauubos? Kasi bigay ka ng bigay. You are being generous. Ay pangako ng Panginoon yun eh. And His promises never fail. Ito po, verse 12. Your people will rebuild the ancient ruins. Ibig po sabihin ito, the work of your hands will be blessed by you. Ano man yung gagawin, yung hanap buhay, pagpapalain ng Panginoon. Oh, yan po yung mga blessing. Hindi po nagkulang. In verse 13 and 14, bumalik po ulit si Propeta Isaias. Doon po sa fasting that God requires. Di ba nabanggit niya na yung kanina? Doon sa, sa verse 5, 6, 7, pagdating po dito sa verse 13, inulit po niya ulit. Why? For emphasis. Kapag ang bagay po inulit-ulit, ini-emphasize po yan, binibigyan ng diin. Ibig sabihin, ito'y mahalaga, ito'y importante. Ano po ang sabi ng Panginoon? Through the prophet Isaiah in verse 13. Kung inyong iurong ang inyong pasasabat sa paggawa ng inyong kalayawan sa aking banal na kaarawan. If you keep your feet from breaking the Sabbath, in the Old Testament, the holy day of the Lord is the day of Sabbath. Di ba yan yung pang-apat na commandment eh? Remember the Sabbath day and keep it holy. Yan po yung day that is holy to the Lord. The day of Sabbath. Pero natupad na po yung Sabbath eh. Dumating na ang Panginoon, namatay na siya para sa ating mga kasalanan. So we do not anymore keep the Sabbath day. Instead, ang holy day to the Lord is what? You guess it right, Sunday. Ito na po ang holy day to the Lord, Sunday. The Lord's Day. We can do a separate lesson on that. Yung the Lord's Day.
Araw ng linggo, yan po ay araw ng Panginoon. Kaya minsan hindi ko maintindihan po eh. May mga tao na may mga Kristiyano, even, na nag-iisa na nga lang yung araw na yan ng Panginoon. But technically, lahat naman po ng araw sa Panginoon. Lahat ng araw. Bakit? Hiram lang naman natin yung mga araw na yan eh. Pinapahiram lang ng Panginoon sa atin. Every day na magising tayo na tayo buhay pa, malakas pa, walang. That is a blessing. But yung binuod ng Panginoon na araw ng linggo, na araw niya, kaya po hindi natin maintindihan minsan, lalo na sa mga Kristiyano, mga nagsasabing anak ng Diyos, iisa na nga lang yung araw ng Panginoon, kukunin mo pa. Hindi mo pa maibigay sa Kanya yung araw. Sabi po dyan, if you keep your feet from breaking the Sabbath. Nagmamadali yung paa. Na ano? Na pumunta kung saan mo gusto pumunta. Araw ng Panginoon, dapat inaalay mo yung sarili sa Panginoon. Ito po ang gusto kong i-emphasize. From doing as you please on my own. Doing as you please. Those people who do not respect the day of the Lord, do not worship on a Sunday, masasabi po natin that they are doing as they please on the day of the Lord. Except na lamang po, mga kapatid, kung meron ibang mga reasons. Like halimbawa, meron kang sakit. No? Meron kang sakit, hindi ka makakapagsamba. May mga kapatid po tayo na hindi makakaakyat dito sa hagdan, third floor. Maybe the Lord will understand. Halimbawa, na-stranded ka sa isang nag-travel ka, na-stranded ka, na-delay yung flight, at hindi ka nakahabol, maybe the Lord will understand. Pero yung palagi mong ginagawa, palagi kang nag-a-absent sa araw ng pagsamba. Deliberate na po yun eh. Sinasadya mo na yun. Ibig sabihin nun, you are doing as you please. Not what is pleasing to the Lord. Ito po, ang kasunod po. No? Ang ibig po sabihin niya, you are denying yourself, you are offering yourself to God. At least, sa araw ng linggo, on this day. Sabi po dyan sa kasunod na kataga or talata, if you call the Sabbath a delight, or the day of the Lord, alam ko po, yung mga nandirito, we call this day of the Lord a delight. Bakit? Pumunta ka dito eh. Makikita mo naman kung ang tao ay hindi nalulugod sa araw ng Panginoon. Kasi, hindi mo makikita na nandirito. Di ba? We call the day of the Lord a delight, or a day that is honorable. And if, sabi po niya dyan, ay po sabihin niya mga kapatid, honoring and having delight or desire to serve God, at least on Sunday, on His day. Yun bang excited ka? Sabado pa lang, tinitingnan mo na ano ba yung isusuot ko? Paplansyahin ko na yung aking damit.
gigising ako na maaga para hindi ako malate. Kasi excited ka eh. You regard the day of the Lord as a delight. Nasasabik ka. Pero kung hindi ka nasasabik, parang protein. No? Parang tinatama. Parang tinatamad akong magsimba ngayon. Buti na lang mga kapatid, tinanggalan natin yung online. May option pa. Ang online po, pwede po sa mga kapatid natin sana na hindi makaka-attend talaga. May sakit. Pero yung kapag tinatamad ka lang, namuna ako simba ngayon kasi tinatamad ako. Sakit ang katawan ko, nag-jogging kasi ako kahapon. That is not delighting in the day of the Lord. And if you honor it by not going your own way and not doing as you please, ayun po, inulitan naman po, doing as you please. Mga tao pong ganun eh. Ang sinusunod nila yung kanilang sariling kagustuhan, yung kanilang sariling layaw, yung kanilang they are the master of their own lives. Eh, buhay ko naman ito eh. Gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Pero tandaan mo, darating ang araw, magsusulit ka sa Panginoon. No? Not doing as you please or speaking idle words. O yan pa po isa mga kapatid. Isa po yan sa pag-aayon, no? Yung hindi ka magsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Idle words. Sabi po dyan, dito po sa Tagalog, hindi magsasalita ng iyong mga sariling salita. Sa ibang translation po, malicious words, malicious talk, idle words. Nabanggit nga kanina doon sa ating yung pagmarites. Minsan ganun po ang tao, mas excited pa sa pagmamarites. No? O yung salita ng mga bagay na walang kabuluhan kesa maglingkod sa dito po sa araw ng Panginoon, nasabi po dyan, yan dapat ang i-abstain. Diyan ka dapat mag-abstain sa pagsasalita ng walang kabuluhan. May mga tao po outwardly, pinapakita na sila ay nagpa-fasting, hindi nila tinatanggal yung kanilang dito, yung nakasuguhit na ganito, pero maririnig mo naman kung magmura, napakawagas. Hindi po, ang sabi po ng Diyos, fasting is not speaking idle words, not doing as you please. This means giving God the control of our. Paubayan mo yung control ng iyong buhay sa Panginoon. Hindi yung sinusunod mo yung iyong sarili. Ito po yung end result, mga kapatid. The end result, you will find your joy in the Lord. You will find your joy. Kasi kapag palagi mong ginagawa itong fasting, pag-ayuno, nakalugod-lugod sa Diyos, later on, magiging habit mo na yan, and ang sabi po dyan sa talata, you will find your joy in. Hindi na burden sa iyo, kundi hanap-hanapin na yung katawan. Yan na yung iyong kagalakan sa Panginoon. So, conclusion. What is the kind of fast that God requires? Is it abstaining from food?
Or yung umupo ka doon sa isang magaspang na upuan o tela? Or your head bowed down like a reed? No. Hindi po yan ang fasting na nire-require ng Panginoon. But the kind of fast that God requires is you stop doing evil. Lose the bond of wickedness, yung kasamaan. Iwasan mo yan. You stop doing it. You practice justice and mercy by sharing your food with the hungry, sharing your blessings, no? Shelter for the homeless, yung clothes for the naked, by being kind and compassionate, by stop speaking idle or malicious talk, by abstaining from doing what you please, and honoring the day. Yan po ang pag-ayuno na gusto ng Panginoon. Yan ang tamang pag-ayuno. And may we fast the way God wants us. Maraming salamat po sa inyong pag. Tayo po iawit ng isang awitin in preparation for the Lord's Supper, which will be led by